Suspendido na ang mga road reblocking project na posibleng sanhi rin ng korupsyon. May mga kalsada kasing kinukumpuni kahit wala namang sira. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Tingnan yung kalye. Sira, may problema ba yan sa tingin ninyo? Ako, wala naman ako sa mata lang, no? Tinitignan ko, maayos yan. Pero, ayan. So, pinatawag ko kagad tong DE na to at Bulacan na naman. Bulacan na naman. Viral ang isang post na ito ng Facebook page na Visor kung saan makikita ang umano'y pagbabakbak at road repair ng isang kalsada sa Bukawi, Bulacan na wala namang sira. Kaya naman inanunsyo ngayong araw ni DPWH Secretary Vince Dizon na immediately suspended ang reblocking works o yung pagsira at muling pagsasaayos ng mga kalsada ng DPWH sa buong bansa. Kailangan may basis tayo at gawin nating transparent sa mga kababayan natin. Bakit tayo tumitibag ng mga kalye na mukha namang maayos pa? At bakit natin ginagawa yun ulit? So I want that to be clear and I want that in a form of a DO, Department Order, na transparent. Tila naging common practice na raw kasi sa iba't ibang parte ng bansa ang pagbakbak sa mga kalsada kahit na maayos naman ito. Ang mga ganitong kalakaran daw, malaki ang posibilidad na pinagkakakitaan o isa sa mga source ng korupsyon. Nung bata ako, naririnig ko yung reblocking pagpapagapit yung eleksyon. Maraming nagtitibag, di ba? So, i-report nyo lang po sa amin. At nag-issue na po ako ng suspension order kapag sila hindi sumunod yung mga DE na yan. Again, pasensyahan tayo, no? Paglilinaw ni Dizon, may exemptions ang kanyang direktiba. Kabilang dyan ang maintenance works o yung pagsasaayos ng mga kalsadang totoong may sira, pagsasaayos ng drainage systems at ilan pang essential operations ng DPWH. Ayon kay Dizon, wala pang exact figures kung ilan ang ongoing reblocking projects sa buong bansa sa kasalukuyan, pero patuloy raw ang magiging investigasyon ng ahensya patungkol dito. Dagdag pa niya, mapapolitiko man o hindi, walang sisinuhin ng DPWH sa pagsasampa ng reklamo sa mga mapatutunayan na sangkot sa korupsyon ng reblocking projects. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.